hinawakan ko kasi yung verse ni Lord sa Isaiah 60:22. When the time is right, sabi doon, I, the Lord, will make it happen. And itong December, I came to realize din, syempre, tapos sa taon, mag-create ka ng bagong New Year's resolution, ganyan. Okay, ginagawa niyo din yun, di ba? Oo lang. So, ayun. Nag-look back ako, and totoo nga, God always has His perfect timing. And simula kung graduate ako ng college or even bago ako graduate, napaka-faithful ng Panginoon sa buhay ko. Kasi ang daming struggle sa family namin, pero nakagraduate ako. And the Lord has blessed me ng magandang work. Tapos binigyan din ako ng Lord ng magandang company over the years. And alam niyo yun, parang hindi naman ako nagde-desire ng so much, but the Lord has blessed me all these years na matulungan ko yung family ko, yung mga kapatid ko na magtapos. And I can say na that's because of the grace of God, and that's because He is faithful, and He has blessed me. And ayun nga, nakakatuwa kasi pinalikan ko din, sabi ko, kapag pakasal kami ni Mark na kami dalawa lahat sumagot, na paano namin nagawa yun. Parang may isip mo na, saan mo kukunin yung mga ganong halaga, pero the Lord has blessed us. Kasi nga, the heart is right then, so the Lord will provide. And ayun nga, nakapagpakasal kami, and after that, the Lord has blessed us a home talaga. Ganon, comfort, ganyan. Hindi man ganon kasi bonggacious ng dream house, pero for me, masasabi ko na it's a home because comfortable kami, tapos in that place where you love nag-resides. So, sabi ko, grabe, pagka bibilangin mo yung blessings ng Lord, parang iisipin mo all these years, paano nangyari yun? Hindi mo namamalaya na ito na, biglang mayroon ka na. Nakakatawa. And ayun nga, marami na din kasi sa family namin na tatanong, kailan daw kami, kasi people are saying na it's not a family without a child, but hindi naman ganun di ba? So, sa akin, sabi ko, parang di pa ako ready talaga, Lord, kasi parang dami ko pang plano sa buhay ko, may gusto pa akong ma-achieve, ganyan. Tapos, pero 30 na kasi ako, Lord, ganyan. Pero parang nag-iisip ka rin sila, natatakot sila para sa amin kasi we are aging without child, ganyan. And they are thinking na rin na baka may problem ako or may problem siya. So, ayun na nga. Sabi ko, ayoko naman, Lord, magkaroon ng anak na mali yung heart ko. Kasi, all these years, parang 30 years akong naging anak. So, I don't know what it feels to become a parent. So, I don't know how it feels to become a mother or he as a father. So, sabi ko, gusto ko maging tama muna yung heart ko bago ako magkaanak. Kasi, minsan pressures na lang yung nagpupush sa atin kasi may edad kasi tayo, ganyan. Kaya parang pinagmamadali na tayo. Pero parang kasi sa akin, big responsibility kasi yung pagkakaroon ng anak. And it takes so much energy, so much time, sleepless nights, a lot talaga. Sabi ko, ready pa ako, parang ayoko ba? Parang gusto ko enjoy yung buhay, may asawa ko. Parang okay pa ako ng kami pa lang, ganyan. And then, the Lord made me realize in December. So yun nga, sabi ko sa kanya, ako kasi po mga kapatid, lumaki ako lang, hindi ako umaas sa magulang ko. So, nasanay ako na hindi nila binibigay yung gusto ko or kailangan ko. Kaya kailangan ko na hindi pa rin kasi nga, hindi naman tayo mayaman. So, kung anong meron, tsakain mo. Kung wala, mag-ipon ka para makuha mo. So, kasi parang ganun ko nakikita ang pag-iisang magulang. If they are able to provide, they will provide. But if not, huwag ang paraan. Gano'n. So, parang tingin ko din sa Lord, parang ganun din. Parang, kung ano lang talaga yung sobrang kailangan mo, yun ibibigay. So, ako lumalapit ako sa Lord, nangihingi ako. Kapag kailangan ko na. Hindi ako yung tipong malilit na pag-ihingi na ako agad. Hindi. So, parang, lumaki ako na hindi umaasa. And then, eto na nga, sabi ko sa Lord, gusto kong maintindihan kung ano ba talaga yung heart ng pag-isang magulang before ko pasukin yung bagay na yun. Gusto kong makilala ka muna bilang
ama, bilang magulang, bago ako maging magulang. Kasi I cannot guide a child without understanding the real meaning of becoming a parent to a child. And ayun nga, so ayun nga mga kapatid, hindi ko pala maiintindihan na hindi ako nagiging mother. And ayun, gusto kong itaas ang pangalan ng Panginoon kasi our baby is turning 14 weeks today. Glory to God! So alam ko naman napapansin nyo na, alam na yung chat ko. So ayun, last December pa pala, buntis na ako. Tapos ayun na nga, sobrang overwhelmed yung heart namin ni Mark. Kung nalaman din namin, sabi ko, i-announce ba namin? I-announce ba namin? Ayun, grabe. Etong journey na to, starting ng January na ma-confirm namin. Hindi siya madali kasi, actually, nakakatuwa siya kasi nung time na si Amy nanganganak, yun din yung day na na-confirm kong buntis ako. So, sabi ko, tatandaan ko talaga yung birthday ng anak ni Amy. So, ayun, struggle siya nung nalaman namin kasi nagra-rides kami pa-office. And, ayun nga, nagkaroon ako ng internal bleeding inside. So, parang, pwede akong makuna kung di kami nag-stop. And, salamat sa Lord kasi nalaman din namin na mas maaga. And, ayun nga, hindi namin alam kung sasabihin namin kasi baka mag-alala sila kasi may ganun akong condition. Pero the Lord has healed me without taking any meds. So, grabe talaga ang faith ko na Lord. The Lord is protecting this baby talaga. And mas naiintindihan ko kung ano yung love ng Lord each and every day. Kasi, hindi pa na madaling first trimester. Kasi, doon pala yung season na, duduel ka, doon pala yung season na talagang sobrang hard ng life, gano'n. Pero, ang galing na Lord, kasi without any knowledge from people, ginayin niya ako sa mga bagay na dapat kong gawin, paano ko siya gagawin, ganyan. And, ayun nga, parang every hour kasi nag-acid reflux ako, so kakain ako ng kakain. So, yung iba kasi, umiibas, tumaba, so dumuduwal sila dumuduwal. So, ako pala, nakakain ako sa kain ako. So, ayun, tapos, nakakatuwa kasi yung journey namin, na-enjoy namin dalawa yung months na gawin lang may alam, walang parents na hindi naman sa ayaw, pero alam niyo naman yung mahilig, kung gagawin yan, kung gagawin to, kailangan may dala kang ganito lagi, ganyan, parang, parang susunod na pero yung guidance, nagagaling talaga sa Panginoon. And, ayun, nagpapasalamat din ako sa Lord kasi binayagan rin ako ng employer ko na mag-work from home during this time ng pregnancy. So, looking forward na ma-extend pa siya ng ma-extend. Kasi parang every trimester lang po yung allowance. So, yun mga kapatid, umaasa ako na samahan niyo kami sa journey na to. Hindi kami magaling dito, pero sa tulong ng Panginoon, Pairam House din namin to. So, ayan, yun lang po mga kapatid. So, I hope everyone na dumadaan din sa mga ganito, yung mga wala pa, naghihintay na magkaroon. 4 years, almost 5 years din kami nagwe-wait. But the Lord is so faithful. And ganun din ang Lord sa buhay nyo. Ibibigay din niya yan, bagay na yan, in His perfect time. So, ayun mga kapatid, all glory sa Panginoon. Okay, praise God. Congratulations! Congratulations! Grabe, kung yung excitement nila, lalo na si Ate Shire, Congratulations!